Farm ng dragon fruit. Ah! Hindi kaya. Lala nito. Unfortunately, sa tingin ko, yun na yung magiging huling camping ko. Alright. Woo-wee! Good morning, sunshine. Camping day, camping day. Another day, another campsite review na naman tayo mga bro. And this time, pupunta naman tayo sa south. Today is August 6. Ayan. 7:58 a.m. So medyo mapapalayo tayo kaya medyo maaga-aga tayo ng konti umalis. The good thing about it is umaaraw na ngayon, no? Kasi it's been like a week na puro lang ulan yung nangyari. And nagdadalawang isip actually ako nung binubook ko yung campsite kasi nga sabi ko baka abutin ako ng malakas na ulan, no? And to give you an idea kung gaano kalakas yung hangin tsaka yung ulan na dala nung bagyo. Eto, nakapag-post yung ating government. Lagay natin dyan sa screen. At sinasabi dyan na kinancel lahat yung pasok ng government officers including yung mga schools. Almost ng buong Luzon, no? Kasi inabot pati Cavite eh. Although yung mga part siguro ng Quezon Province and Bicol region hindi na inabot, pero yung simula sa half ng Calabarzon, Central Luzon, NCR, and yung lalo na yung Northern Luzon, tsaka yung Cordillera region, talagang tinamaan ng bagyo. Pang inang araw na to Thursday na ngayon So 4 days nang walang pasok yung mga bata sa totoo lang. Dahil simula nung Sunday, dire-diretso na yung pag-ulan niya. Hindi na talaga siya huminto. Ngayon naman, pupunta tayo sa Cavite area. And hopefully, good yung panahon sa Cavite today. Kasi ngayon, tignan nyo, maaraw na At bago natin simulan yung biyahe na to, magpapagas muna tayo. Kasi nga, hindi natin nagamit yung sasakyan for a week. Okay, diba? Change outfit. Nakapag-bihis na ako, baka mamaya kasi mahirapan tayo pagka pinagbabawal na pala yung sando sa expressway. Punta na tayo ng NLEX ngayon, nakapagpagas na tayo. Dumaan tayo sa palengke, unfortunately walang mga stocks kasi nga may bagyo At ngayon na nga, ito yung update. Medyo kumulimlim na naman. Malamang i-update ko na lang kayo pag nasa Southwoods na. Kasi ilang beses yun na rin naman na nakita na dumaan tayo dito sa Pulilan exit. NLEX, nag-Skyway, diba? Wala namang pasok ngayon diba? So, malaking chances na walang traffic. Sana. So, yun na nga. So, paano? Tara na! Lagout na! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Pagbaba dito, SLEX na. Half pa rin naman ng Skyway, pero eto na yung ulan. Mukhang maulan pa rin sa southern part or sa Cavite area. Abangan na lang natin. Tingnan natin kung hanggang saan tong malakas na ulan na to or kung hanggang anong oras siya magbibigay ng ulan. So ito na tayo, going southwards, and mas lumakas yung ulan. Oh my god, ayan kumahambalos. Grabe naman. Why oh why? So akala ko safe na tayo at wala ng ulan, pero unfortunately mukhang babad tayo mamaya. Mukhang malamig Yung ulan patagilid.
Patagilid yung ulan, ganun siya kalakas. Ayun, makikita niyo yung mga halaman dun, oh. Di ba? Talagang sayaw. So, dun muna tayo sa sa mall. 30 minutes pa naman bago ako mag-work. Pero minsan kasi ginagawa ko, inaagahan ko na eh. Or binibigyan ko na kagad yung mga kailangan gawin. Para syempre, pagdating ng alas 10, ay medyo chill-chill na ng bahagya. Di ba? Kumbaga tamang diskarte na lang. Kasi ako naman umihinto naman ako pag bumabiyahe. Yun lang ang nagiging problema ko kadalasan. Lumalakas yung konsumo ko ng gas. Kasi dito ako sa loob ng kotse nag-work. Not unless makakapasok ako sa isang kainan or sa mga mall, ganyan, na malakas yung signal. And eto, sa Southwoods, goods naman dito. So, paano? Update ko na lang kayo mamaya. Lakas ulan din eh. Okay, so may natitira pa tayong time. Pero tumulak na tayo kasi medyo naubos ko na kasi maaga ako nag-start, di ba? Pero mamaya-maya mag-stop over ako kasi kailangan kong kumain. Kakain na muna ako para pagdating na sa campsite, ready katawan ko. Kung halimbawa, mabigyan ako ng slight na window para maitayo yung camp ko, may lakas ako, di ba? Yun lang yung updates ko. So yun, balikan ko na lang kayo mamaya. Hindi ko alam kung kailangan ko pa mapakita yung pagkain ko ng lunch. Siguro hindi na, no? Sa tingin ko, mas maganda yung next update ko, nandoon na sa mismong campsite. Or, pag meron tayong nakitang pwedeng pagchismisan. Kamukha nung nakaraan, di ba, doon sa may Alo na Tapoy, huminto tayo nung meron parang commotion na nagbi-video sila doon. Makikipag-chismis tayo. If there's something interesting, sabi ko nga, di ba? Ngayon, kung wala naman, diretso na tayo. Ano? Later. Nakapag-lunch na tayo. And doon na rin natin tinapos yung work natin, no? Ngayon tutulak na tayo papunta sa Bukid Pamana campsite. At ayun na nga, napunta na rin to ng mga ibang vloggers. Napanood ko to kay Boss Reed. Mukhang satisfying naman yung lugar. Medyo tumila yung ulan. So advantage to. Sana hanggang mamaya na nagsiset up ako nakahinto yung ulan. Umulan na. Malapit na Hindi pa pinagbigyan. Pambihira. Oh, dun na Sige pala. Paano to? Pag may nakasalubong ka. Pero eto na nga. Nakita ko yung sign kanina. Nakita niyo ba yung sign kanina? Bukid Pamana nakalagay. Sana hindi ganun kabasa yung mga damo. O hindi ka putik pala. Kasi imposible palang hindi mabasa. Sana hindi maputik. Kasi hindi naman tayo naka-cot tent naka ano pa rin tayo, ground tent pa rin tayo. May cot bed tayo sa loob pero ground tent pa rin tayo. At ayun na nga, umuulan pa rin. Hindi natin alam paano natin ito didiskartehan. Bahala na mamaya. Tingnan natin kung paano gagawin natin dito. Sikip pa. Liblib na to Liblib. Meron pa ba dito? May sibilisasyon pa ba dito? Lakas ng ulan. Kainis. Tapos kaliwa dito. Ayan, sa mga gusto magpunta dito sa Bukid Pamana, at least alam nyo na yung mismong daan itself. May konting rough road. Sana kayanin ng lahat ng sasakyan. Ano yun? Plastic ba yun? Or what? Plastic yata. So rough road nga. Hindi ko ito nakita doon sa mga vloggers.
Pero tayo, hindi natin kinakat yung mga ganito eh. Kasi ito yung mga pinaka-importanting part. Gawa ng ito yung papunta na sa ano, sa mismong campsite. Ayan. Tapos hinaharap lagi natin sa harapan yung camera. So ito na yun. Woohoo! Saan? Dito. Ito. Doon yata. Tanong natin. Update ko na lang kayo. Ang ganda dito. So, doon tayo papesto doon. Sa tabi nung mga dragon fruit. Dragon fruit. Dito muna tayo magpa-park saglit. Titingnan ko muna yung place. Alam niyo naman ako, di ba? Kailangan ko munang inspeksyonin bago ako masatisfy. Yan. Sobrang green. Ang saya dito. Ang saya dito. Kahit na maulan, sa tingin ko masasatisfy ako. So doon na lang ako mag-pitch. Pakita natin. Yan. Sa may malapit sa mga niyog. Sa malapit sa dragon fruit. Okay? So, tara. Mamaya naman, inspeksyonin ko muna. Tapos, pwede na tayong lumarga. Okay? Let's G! Okay! So, nandito tayo sa Bukid Pamana. Ayan. Ngayon, ito naman yung Doon tayo nakapark. Ayun. Medyo maputik. Ay, hindi pala medyo. Maputik pala. Kasi nga gawa ng umulan. Wait lang, pakita ko lang yung dragon fruit. Ayun, dragon fruit. Dahil. Ayun, bunga oh. Ayun. Wala pang kulay pula. Sa gitna. Ayun. Ayun. Wala, parang nanguluntoy na yung dragon fruit. Laki. Laking farm. Sige na, may bibidyoan ko muna rin. Magsiset up ako. Okay. Okay, bye-bye. So, ayun na. Nandito tayo sa tabi ng farm ng dragon fruit. Oh, ha? Di ba grabe? Dami oh. Ngayon, sa gilid tayo ng dragon fruit. Sa gilid ng dragon fruit. Sa gilid tayo ng mga puno ng dragon fruit. Magtatayo ng camp. At hindi ko alam kung maputik ba dito ng sobra. Grassy naman eh. Dito na lang siguro ako. Yan. Sa tabi ng poste. Tapos doon sa kagubatan na yun. Ayun yung gubat oh. Medyo madilim oh. Medyo madilim pero yun yung gubat. Sa gubat na yan, dyan nag-vlog sila Boss Reed. At ando doon yung comfort room. Yan. Yun doon sa area na yung comfort room. Mamaya pupuntahan natin. Pero sa ngayon, hahanap muna ako ng pwesto. Hindi ko alam kung dito or dito na lang sa mismong katabi ng dragon fruit. Parang sa tabi na lang ng dragon fruit, no? Kasi sobrang maputik eh. Yari nito yung ground sheet ko. Talagang putik. May ilig ba dito? Hindi ko mapuntahan yung parang obstacle course doon. Tsaka yung mga swing, slides, yung ganun. Kasi nga, maburak doon. Walang damo. Dito kasi may damo. Medyo malayo na tayo. Malayo tayo sa sasakyan natin. Huwag lang tayo madudulas ha. In fairness, kung titignan mo, kung hindi umuulan, hanggang dito talaga pwedeng mag-camp. Napakaganda ng lugar. Sobrang serene. Sobrang tahimik din. Uy! Sa kabila naman, pineapple. Hindi ko alam kung makikita Ayun oh. Although, hindi na yata sa Bukid Pamana yun. Hindi na yata sa kanila kasi may bakod eh. So maraming punong kahoy dito. Ang ganda ng lugar. Sobrang ganda. Sobrang relaxing. Tapos ang ganda ng grass. Tapos dito mayroong parang spider web yung pwede kang humiga. Tapos magbi-video ka. Kaso nga, hindi natin magawa. Gawa ng maputik. Maputik dun. Pero so far, nag-enjoy pa rin ako dito. Kahit na ganun, na nagputik-putik. Goods pa rin naman sa pakiramdam. Ngayon, pupunta tayo dun sa may comfort room. Kasi syempre, kailangan makita nyo rin yung CR dito. Di ba?
Siyempre, paano natin magagawa yung review? Diba? Ang ganda. Ang relaxing. So, ito siya. Ito yung comfort room. Katabi siya ng accommodation. May accommodation kasi dito. Ayan, accommodation to. Emmanuel something. Ngayon, comfort room. Eh, syempre, di tayo pwedeng pumasok dito dahil yun yung pang babae. Under renovation. May nagagawa doon. Actually, ginagawa yung buong lugar yata. Chat natin mamaya. Sa tingin ko pwede papayagan tayo dito. Papayagan naman tayo dito. Ah, hindi, ito. So, pwede. Okay, may sabitan. CR. Flush. Wala siyang lock. Pero ang kagandahan, yun nga, ang lakas ng tubig. Ang lakas nung... May flush, di ba? Tas yung tiles parang refurbish. Yung... Alam mo yung putol-putol. Pinagsama-sama. Pinagdikit-dikit. So yun, tas ang daming pathway na ganito. Nakamunti ka na malaglag. Ang daming pathway. Tapos may mga accommodation dun. Sir, good afternoon po. Pwedeng yung sasakyan ko ililipat ko dito sa banda dito. And then dito ako magka-camp. Para nandoon yung shower area ng pool. Kasi may swimming pool. Pakita ko sa inyo. May pool area. Kung may mga kasama kayong mga bata, sigurado ma-enjoy din nila yung mag-camping dito. Pool area. Oh, naku, lalim. Ganyan, pwede na. Malabo. Siguro dahil nga nag-uulan, no? Sa linggo ba namang umulan? Pero sa tingin ko, minemaintain nila kasi ito yung brush eh. Tapos ayun yung hose para sa pag-filter, no? Ayan, tapos meron ditong pool rules. Sabi nga ng bunso ko, pool rules. So yan. Operating time is 9 AM till 8 PM lang. So may isa pang daan dito sa kabila. Not sure kung may pathway doon, pero eto siguro yan. So ililipat na natin yung sasakyan. Nakapag-decide na ako. Lilipat ko doon yung sasakyan. And then doon ako sa magka-camp doon sa pwesto ng sasakyan ko ngayon. At time natin alas 5 na. August 6, 5:13 PM. Mamaya ako na siguro ilalagay yung tent and yung ground sheet. Unahin ko muna yung yung tarp. So kung may tarp na ako, pwede na. Start na ang lutuan. So ito na nga, nakapag-decide na ako. Dito na talaga tayo pwesto. Kung saan nakapwesto yung sasakyan natin. Hopefully itong mga ilaw na to mamaya sumindi. 5 pa lang naman. Pero mukhang sisindi naman sila. May part din doon na gusto ko na pagkampan eh. Kasi medyo malayo. As usual, solo na naman natin yung campsite. So tinanong ko kung pwede ako doon sa may damuhan doon. Maganda doon eh. Sobrang ganda. Papakita ko nga. Kahit malayo. Pakita ko sobrang ganda dito. As in ang solid niya. Kasi yun yung pagbukas ng gate, yun yung kagad nakita ko eh. Sobrang ganda dito sa part na to. Tapos may siso pa, tsaka baras, may lababo din. Tignan nyo Tignan nyo Grabe ba? Solid men. Solid Tapos may lababo doon. And then may lababo pang isa doon. Tapos meron din ilaw. May ilaw din doon sa kabila. Tapos yung may siso dito para sa mga bata. Sa tingin ko may magka-camp din dito sa area na to. Sobrang solid. Kung di lang maulan at maputik, tinanggap ko na yung sinabi nila na dyan ako mag-camp. Tapos meron pang isa pa. Meron pa isa pa. Hindi lang yun. Ito, tignan nyo. Sa tabi ng dragon fruits. Ito yung mga dragon fruit, di ba? Sa tabi ng dragon fruit. Rambutan. Hindi, joke lang. Pero rambutan talaga. Rambutan ba to? Rambutan nga! Rambutan nga! Oh my God! Ang dami! Ang daming rambutan. Kasi hindi lang siya isang puno. Ito pa, isa pa. Isa pa. Ayan. Di ba?
Sobrang laki pa ng area din na to. Grabe naman itong lugar, no? Sobrang ganda ng lugar. And wala akong masabi. Tapos ito accommodation. Pangalan niya Grace. So another accommodation. I-flash natin sa screen yung pricing ng accommodation. Lagay natin dito. Yan. So kayo nang bahalang mag-screenshot or mag-post ng video para makita nyo yung pricing ng bawat accommodation. Hindi na natin lalagay doon sa last part ng video. Total, ito na, nilagay ko na dito. Tapos ayun, yung last part naman ng video, doon naman yung cost nung camping. Ayun, 15 minutes na akong napadaldal na naman. Ayusin ko na to. Yung sasakyan, lipat natin sa kabila. Hindi kasi ako pwede doon eh. Gustuin ko man doon sa may dragon fruit. Baka malaglagan ako ng niyog. Yun o, taas o. Tayog ah. Hindi naman ako pwede doon sa sobrang layo. Dahil wala naman akong kasabay. Ako lang mag-isa. Kung pwesto pa ako sa malayo, doesn't make sense, di ba? Laban na. Lipat na kotse. Sige. Later na lang pag nakasetup na. Okay, time check natin. 5:47 PM. So kanina parang sinimulan natin itong pagsa-setup around 5:25, ganun. 5:30. And ayan, no. Tibay, men. Bagting. Oh. Tigas. So, bumibilis na tayo. 15 to 20 minutes, kaya natin itayo yung tarp agad. Magluluto muna ako. Bago ko itayo yung tent, yung lutuan muna. Parang mamaya na lang yung tent. Kasi medyo basa-basa pa. Antayin natin na matuyo ng konti dahil natakpan ng tarp. Kasi kanina super exposed eh. Malay natin, di ba matuyo-tuyo mamaya. Kasi naman yung tent natin, 5 to 10 minutes lang yun eh. Buo na yun. So, kahit huli na natin siya, kahit yung mga higaan, bumibilis na nga ako. Nag-i-improve na yung natin, yung pagka-camping natin. Sobra. Hindi ko ma-imagine na nakuha ko to ng ganun, 15 to 20 minutes. Ayan oh. Kaya. Lakas ng hangin, men. Lakas ng hangin. Kaya, sumasabay. Diba? Ang kagandahan, yung mga pegs natin is 40 cm. So, talagang kayang lumaban din talaga. Anyways, lapag ko na yung mga gagamitin ko sa pagluluto at magluluto na ako. Ang dinner natin ngayon is buttered shrimp. Di ba? Buttered shrimp. Naghanap pa ako ng crabs eh, kaso wala talagang crabs. And yung shrimp is dito na natin nabili sa Carmona, sa Southwoods Mall. Doon natin nabili yung shrimp. Kasi walang shrimp sa El Mercado de Calumpit, unfortunately. So, update ko na lang kayo mamaya pagka lutuan portion na. Okay. Kung show muna tayo. Mga shirataki rice ko. Sabihin muna natin. And may binili tayong himagas. Laki no. 135 lang. Yung alam niyo yung yung kulay green na grapes. Parang ito siya, yung mga jumbo. So mag-start na tayo ng cooking show natin. Sobrang lakas ng ulan. Sa mga naka-follow sa akin sa Facebook, sure ako nakita niyo yung video ko nung after kong set up ko lahat. Bumuhos talaga ng malakas. Yung tent natin hindi ko pa nalalagay. Kasi nga balak ko mamaya na. Gawa ng ulan pa ng ulan eh. Tinitingnan ko pa yung probability na pumunta sa akin yung tubig. Kasi syempre, hindi naman pwede yung halimbawa kanina hindi naman umuulan, di ba? Tapos bigla akong naisipan na ilagay na lahat ng sabay-sabay. Ang problema, baka doon sa paglalagyan mo ng tent, doon talaga aagos yung mga tubig. So ang gagawin mamaya is tatanggalin ko lahat to, dito ko lalagay yung tent. Kasi nakita ko kanina yung agos ng tubig, lahat punta dito sa likod dahil mababa yung likod. So dito natin lalagay yung mga ipon na tatanggalan natin ng dumi. Diba? Actually, doon sa grocery, pinutol na yung mga whiskers niya, yung mga bigote, tsaka yung mga matatalim na part. Do, hindi nila tinanggal yung dumi sa spine. So tayo na yung gagawin. Yan, namis yung talyasi natin. Hindi pala pasok yung cover. Ngayon ko lang nalaman kasi ngayon ko lang siya gagamitin. Hindi ko alam kung kailanganin natin yung shears pero baka hindi na. So, ang gawin muna natin mag-chop muna tayo ng sibuyas bawang. So yung iba, hindi sila gumagamit ng sibuyas. Pero ako kasi gusto ko yung malasa siya. Alam naman natin na yung umami from the sibuyas, yun talaga yung mahalaga. Diba? Isang sibuyas lang gagamitin natin. Medyo
deform pa si sibuyas. Hindi ako masyado nakapag-video dito, gawa ng maulan. Pero itong lugar na to, sure ako nababalikan ko siya. Kasi yung ambience kung hindi sana umuulan, sobrang sarap sana nung experience ko dito. And alam ko naman na wala pa tayo sa review part ng ating content. Pero ramdam ko na masasatisfy ako dito sa lugar. Isang hangin. Nakikita niyo yung mga lights natin, di ba? Ayuyod-yod. Ito pa ang malupit. Wala tayong fan na nakasindi. Hindi ko na kailangan. Ang presko. Tsaka dahil nga may bagyo, mahangin, di ba? O sa presko siya. Okay, sa garlic naman tayo. Hala. Chill lang. Grabe yung bagyo, galit ah. Dili. Sorry na. Gusto ko lang naman mag-camping. I'm not sure kung may pasok yung mga bata bukas. Pero sa tingin ko wala pa din. Time check na pala, 7:11. Ah! Grabe yung time natin, no? Sobrang convenient. So yung buttered shrimp natin, hindi ko lalagyan ng tomato paste. Iba yung iba nilalagyan ng tomato paste. Ako kasi hindi ko trip eh. Parang pag kumain ako ng buttered shrimp tapos may tomato paste, parang awkward nung lasa. Ewan ko ah. Maybe ako lang. Pero yun, bali ang pinaka ingredients ko lang is bawang, sibuyas, and toyo, asin paminta, oyster sauce, at saka butter. Ito yung butter natin, nilagay sa paper bag. Yan. Magnolia Gold, kalahati lang gagamitin natin. Tapos ito yung ipon. Para malinis na to ah. Ginupit na. Grabe. Binayunan todo yung ano natin. So, isa-isay natin lalaki oh. Ooh. Diba? Ah, parang wala na rin spine. Ah, hindi. Meron pa. Ayan. Parang mas maganda yung kahoy na toothpick. Or tinidor. Tinidor pala. Kasi hindi niya makuha eh. Gamitan natin tinidor. Ito yung ano eh. Ito yung weird sa lahat na nabili ko kanina. Walang ulo. Wala eh. Di sinama ko na. Walang ulo. Ano magagawa natin? So ngayon, cooking show na. Cooking show. Okay. Lakas ang hangin, men. Tingnan nyo yung tarp ko. Pero, kakayanin yan ng ating infrared. Diba? Infrared yung lutuan natin eh. Kaya yan. So, magigisa muna tayo. Lagyan natin ng konting mantika. Yung iba diba butter agad? Ako hindi. Lalagyan ko muna ng mantika bago ko ilagay yung butter para hindi siya masunog. Papalaban yung ano natin ah. Lutuan. Tapos kalahati lang nitong butter yung kailangan natin. Ah! Pinapagpag yung tarp ko. Hala! Grabe naman yung hangin. Chill lang. Wala ka. Chill ka lang. Wala ka. Pagkalakasan eh. So tunawin lang natin yung butter. Actually lalagyan ko dapat, bibili data ko ng corn kanina. Wala lang.
Ang nagiging dilemma ko lang din o iniisip ko na pagka nilagyan ko ng foam, eh baka mamaya sumama yung tiyan ko at babiyahe pa ako bukas from south to north, di ba? So magiging malaking problema yon sa tiyan ko. Buti na lang din at hindi ako nakakita. Kasi kung nakakita ako, tiyak bibili ko na. Mamaya ko napapakita yung top view, no? Total nakikita niya naman yung proseso talaga ng ganito. So, tutunawin lang yung butter. Lagay na natin yung garlic. Kaya ang bango. Yung idea talaga ng garlic tsaka ng butter, napakasarap, no? Now, we're gonna add the onions. Hello. Hindi ko alam pero parang nasasanay na ako na nagkakampa ko ng tag-ulan. Kumbaga pagka nagkampa ko ng tag-araw doon ako maninibago. Pero today yung pinakamalakas na nabigay sa akin. Ay, hello po sir. Good evening po. Sarap kayo ng luluto mo. Oo. Ay, sorry po. Hindi, okay. Lapit. Punta na ako dito. Sige po. Si sir. Kaya tayo may araw. Yung guideline ko kasi nakakaalat. Nahirapan kasi ako pag-setup eh. Pastuhan ba? So pag medyo lumapot-lapot na at nakita niyo yung na golden brown na yung garlic, eh pwede nyo nang lagyan ng toyo and oyster sauce. Lumalapon yung infrared natin na lutuan. Partida, damage pa yan ha. Huwag lang tayo mauubusan ng butane. Okay, after nyan, lagay tayo ng toyo. Konti lang. And then, after this, oyster sauce. Hindi natin ubusin lahat ha. Half lang ito. And so, after na maghalo-halo na, tikman muna natin. Taste test. Sarap din. Ngayon ito na. Main event. Okay, so nalagyan natin yung mga hipon. Haluin na lang natin ngayon. My God. Hindi ko alam kung may sasarap pa dito. Pero, tulad nga ng sabi ko nung dati, ako pa lang masarap na. Paano pa yung luto ko? Lagyan natin ng asin at paminta. Yung iba naglalagay ng tomato paste. Tapos lalagyan din ng konting asukal. Sa amin kasi mga Kapampangan, medyo ewan ko, may hilig na lalagyan ng asukal halos lahat ng pagkain. Pero ako kasi ayoko ng asukal. Goods na ako sa ganito. At dahil meron ng takip yung talyasi natin. After this, lulutuin naman natin yung shirataki rice natin. Shirataki rice! Malalaman niyo pagluto ng hipon pagka tumupi na yung hipon. So ayan, pinapagpag ng bagyo yung ating tarp, pero kaya naman kasi depende talaga kung paano mo ilalagay yung mga pegs, yung mga guidelines, kung paano mo sila hihigpitan para hindi siya liparin or mapilas or what not, diba? Anyways, habang nangyayari yon, eto na ang ating niluto. Charan! Buttered shrimp ala Workation Adventures. Ngayon, ang problema ko, hindi yung security or what eh. Kasi sobrang secure nitong lugar. Ramdam na ramdam ko yung security dito. Dumaan pa kanina yung may-ari, di ba? Tapos sabi niya mukhang masarap daw yung luto natin. Masarap talaga to. Basta pag si Workation Adventures ang nagluto. Solid. But anyways, say na I'm not too sure if magagawa ko pa yung video ng pagkain kasi nga hindi ko alam kung paano ako maayos lahat to eh. Kasi wala pa tayong tulugan. Ayun yung likod natin, wala pa yung tent. Tignan natin kung mag-video natin yung pagkain or hindi ko alam talaga eh. Pinapagpag na tayo ng hangin. So kailangan i-rush gaming na natin to. Lumilipad lahat eh. Kahit yung plato ko, lumipad na. So ayun, set aside na natin itong ulam. At baka mabuwal pa. At wala akong makain.
Aray ko. Tapos mag-iinit tayong tubig para sa shirataki. Uusin dito yun. Pero huwag mag-alala. Meron tayo. Bounce. Ito number 1. That means ito yung unang-unang bounce na ginamit natin. Na hindi man lang na pangalahati. Kasi nga, naiwan natin to eh. Tapos bumili tayo ng Nice yung nakaraan. Sa may Save More, sa may Castillejos. Kahuwa Kalia yun eh, nung naiwan natin tong bounce. Number 1 pa lang. Meron pa yan hanggang number 8. Ang dami pa. Oh my god, sarap nung ano ah. Ramdam ko yung sarap ah. Alam niyo kung may ano to? May corn. Napakasarap. Promise, sobrang sarap niya kung may corn. Date ko na lang kayo mamaya. Let's go. Okay. Sobrang lakas ng bagyo. Nagbaklas ako ng tarp. Nagbakas na ako ng tent. Time natin 10:47 PM. Hindi kaya. Lala nito. Ligong-ligo na ako. Pero wala tayong choice. Basa. Oh my god, ang lamig. Intense to. Nagbaha. Baha. Basa yung shorts ko. Basa yung shirt. Yung jacket. May jacket dito ah. So bawi tayo. Uwi tayo nga palit. Hindi natin kaya. Wala. Time natin 10:52 PM. Ang lala ng ulan, ang lala ng hangin. Nasa covered lang tayo. Hindi nyo masyado marinig. Pero later on, mararamdaman nyo na rin yung bagsik ng bagyo na to. Basang-basa ako. Teka, kunin ko muna yung windshield ko. Defogger tayo, defogger. Ayan, yan lumilinaw. Woo! Grabe. Gustuin ko man or gustuin ko pa na magstay dito dahil ang ganda ng lugar. Unfortunately, I can't do it anymore, bro. Hindi dahil sa napagod ako or what, pero sa idea na hindi kasi ako makakatulog. Wala akong choice. Ayaw pong mandar ng sasakyan. Oh my god. Nag-lock yung brakes. Oh my god. Uwi pa tayo ng kapalit. Nagpa-escort tayo kasi nga sobrang dilim and uneven yung kalsada eh.
At ito na nga yun, lalabas na ako. Sir, pasensya na po. Maraming salamat po. Sige po. Update ko na lang kayo later kung ano pa yung mga mangyayari kasi alas 11 na eh. Yan yung tutog ko. Wait lang. Pag naka-emergency. What? Head south. So, yun na nga. Hindi ko inaasahan tong pangyayari na to ah. Never na in-expect ko. Grabe, umuawas-iwas yung ulan, men. Tignan nyo yung hangin, oh. Nakikita ba? Hindi ko lubos maisip na mangyari yung ganito sa akin. Kasi akala ko na fully equipped na ako or well prepared na ako since this is gonna be like pang ilang camp ko na, di ba? Pero unfortunately hindi ko kinaya pa. Sa totoo lang, may accommodation naman sila and kaya pa naman. Pero yun nga lang, alam niyo yung point wherein na may pumasok na sa isip nyo kung ano yung gusto nyong gawin. Ako kasi hindi ako nagte-take ng chances, di ba? Like yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan. If meron assurance na makakauwi ka, na hindi ka mababalaho somewhere, hindi ka ma-stranded dahil sa baha, eh gagawin ko, di ba? Kumbaga, kung may assurance, di ba? Pero kung chances lang ang mabibigay, unfortunately hindi ko iti-take yung chances na yun. Kaya ito tayo ngayon. Woo! Grabe. Nakita nyo yung lumilipad-lipad na mga something? In 500 meters, turn left on Nakita nyo lumilipad-lipad yung mga plastic. Napakalakas ng hangin, men. Hindi siya normal. Ewan ko, pero yun na nga yung tulad ng sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung na-reiterate ko ba ng maayos na yun nga, pag naramdaman ko na kailangan ko na siyang gawin, is gagawin ko na lang siya instead of mag-take ako ng chances na baka mamaya pwede pa, di ba? So ayun, 11, so makakauwi tayo nito mga alas 2 na ng madaling araw. So yun na nga mga bro, no? Tumawag muna ako sa bahay para alam nila kung ano yung nangyayari. It's really unfortunate na hindi ko natapos yung camping natin today. And sobrang ganda pa naman nung campsite. That campsite is actually promising. Unfortunately, matindi yung nangyari. Kanina pa lang nung nagluluto ako, kaya nga hindi na ako nakapag-content ng pagkain, di ba? Sabi ko, parang may mali na dito. Kumbaga hindi ko na malalatag yung tent, wala nang options. Hindi ko alam kung pwede ba ako na mag-stay sa mga hotel or motel para mas makamura, di ba? Or sa mga inn. Hindi ko na alam kung nagme-make sense yung mga pinagsasabi ko, pero yung adrenaline kasi nasa akin pa. Gawa ng binaklas ko lahat, nilagay ko lahat sa sasakyan, nang basa pa. Nang malakas yung ulan at malakas yung hangin. Hopefully sa SLEX and Skyway tsaka sa NLEX hindi mag zero visibility. Dahil kung hindi, nako, mahirapan tayo. Baka mamaya dumaan ako ng McDonald's kasi kailangan ko ng malakas na caffeine. Ang McDonald's kasi malakas yung kape nila. Update ko na lang kayo mamaya mga bro. Off muna natin yung camera para makapag-focus tayo sa kalsada. Tumbaan lahat ng mga orange barrier. Nakahiga lahat. Oh my god. Higa lahat, oh. Hindi. Matindi to. Buti na lang may tali sila. Hindi sila nagkahiwa-hiwalay pero nagkatumbahan lahat. Nalate ko nang buksan yung camera eh. Kikita nyo ba? Ang ganda ng mga cat's eye. Nandito tayo sa Governor's Drive. Time natin 11:57 PM. I think makakarating tayo ng bahay mga alas 2 na or alas 3 ng madaling araw. Hindi tayo sa second lane magpwesto kasi
puro truck. Nagmi-mist yung kalsada. Haba ng biyaya. Kapagod ah. Buong araw tayo mga biyahe, no? Kailangan natin buksan sara yung mga bintana eh. Gawa na nagmo-moist. So update ko na lang kay mamaya. Sana may makita na tayong McDonald's. Nakabili tayo ng kape. Alaga na tayo. Nagbago yan. Bombahan muna natin isang kape. McDo. Pinakamakapangyarihang kape sa buong Pilipinas. Init ah. Pait! Ang pait. Bombahan muna natin. Gising ako sa init eh. Tsaka sa pait eh. Ang pinaka naging problema ko, hindi ako nakitang humps kanina. Kasi naligaw ako. Ito pa lang si Google Map, hindi naka-expressway. So kamuntikan na ako maglooban at dumaan ng Muntinlupa. Hindi pa naman ako maalam doon sa Muntinlupa. Tapos mag-e-EDSA ako. Oh my God. Problema na dagdagan ng problema. Buti nakapag-entry tayo ng SLEX at hindi pa tayo maabot ng Muntinlupa. Kumarga agad yung kape ah. Woo! Kumarga agad. Grabe. Dito lang tayo sa gilid. Gilid lang tayo mga bro. Para walang mintis yung ating pagsampa sa Skyway. Puyaters tayo eh. Kailangan ba alerto tayo at makakasampa tayo ng Skyway. Kundi mawawalan ng visa yung pagkakapasok natin ng SLEX. So pag nakasampa tayo ng Skyway, goods na yun. And lang tayo doon. Mag chill driving lang tayo sa Skyway kasi syempre, di ba? Mas delikado yun compared sa SLEX tsaka sa NLEX. Gawa ng nasa taas ka, naka-elevate kayo. So one wrong move, wala, delikado talaga. Yan. So makakakya na tayo. Wala nang tigatig. Umulan ba dyan? Malakas pa. Wala na ako naririnig. Nakabili na ako ng ng McDo eh. Sige mamaya na lang pagka NLEX na. Sige, idlip muna ako. O sige, mag-idlip ka na muna. Okay lang ako. Kaya ko na to. Gising na yung gising na yung diwa ko eh. Okay, sige, bye-bye. Grabe yung kape ng McDo ah. Nanaanapak. Kailangan ng focus. Baka mamaya mapunta tayo na naiiyaks. Talagang maiiyaks ka. Meron kayo naka-experience ng na-experience ko. Ano kasi, siguro ang naging difference ko sa ibang camper na pwedeng suungin yung ganong bagyo, dahil yung work ko. Ayoko kasing makompromise yung work ko. Baka mamaya kasi doon ako ma-stranded. Diba? Mahirap na. Wala namang problema kung halimbawa bayaran or mag-extend to sa sa campsite eh. Problema ko talaga is yung work. Siguro yun lang yung pinaka main difference namin ng mga ibang campers. Kaya nila talagang suungin yung ganong bagyo. Possibly kaya sila nag-camp is rest day nila, ganyan. Or possibly kaya sila nag-camp, naka-vacation leave sila. So talagang para dun sa camping yung araw na yun. Hindi kamukha ko na everyday may pasok. Kumbaga magka-camping tayo at mag-enjoy. Pero at the same time, mag-work pa rin. Kasi nga, hindi nga naman tayo makakapag-camping. Wala naman tayong trabaho, di ba? Siyempre kailangan natin ng panggastos. Not just para sa pamilya, kundi para sa yung mga gusto mo rin gawin ba. Anyway, nandito na tayo sa Buendia. Tayo ay malapit-lapit na ng konti sa ating uwian. Oh, later na lang mga bro! Kung ano na pinagsasabi ko! Laters. Hello. Update lang mga bro. So ito, nakabalik naman tayo from our previous camping ng Safe. Actually, today is August 13, 5:05 PM. Ayun, sana nakita nyo.
So this is a week after nung inabot kong bagyo doon sa Bukid Pamana. And after a week, bumagyo pa rin talaga ng todo. Hanggang ngayon, umuulan pa. Habagat season eh. So talagang yung habagat is nagbigay ng malaking damages for the past 2 weeks na. So it's a good thing talaga din na umuwi rin tayo. So yung decision natin nun is tama din naman. Unfortunately, sa tingin ko, yun na yung magiging huling camping ko. What I mean is huling camping ko for the month of August. Kasi dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan, 2 weeks na dire-diretso. Yung mga bata is wala ring pasok for 2 weeks na rin. Ayun na nga, yung area namin dito sa Apalit, Pampanga, napapalibutan ng mga barangay na nalubog sa baha. Yung some part dito sa barangay namin, lubog na rin sa baha. Pagdating sa Kalumpit and Apalit area, talagang lubog na ng baha. So wala talaga akong lulusutan. Gusto ko mag-camping kasi sabi nga nila, medyo magiging okay na yung panahon within the next few days. Pero yun na nga, wala kasi tayong lalabasan or lulusutan palabas ng Apalit. And unfortunately, walang campsite dito sa Apalit area. Siguro, baka ma-absent ako ng 1 or 2 weeks pagdating sa pagka-camping vlog. So, yung buong August sa tingin ko is 2 lang yung magiging vlogs natin. And hopefully, we can resume our vlog pagdating ng September. Sana tumigil na rin yung ulan. Hindi dahil magka-camping ako, kundi ang dami na rin kasing damages na nangyari dahil sa habagat na to. Now basically ito yung kadugtong. Hindi ako makapag-video sa labas. Gawa ng umuulan pa din. Hindi ko alam kung maririnig nyo kasi naka-mic ako. So ayun na nga. Yung campsite review natin is for Bukid Pamana na located sa Mendez, Cavite. Malapit lang siya sa Tagaytay. 5 categories pa rin tayo and yung extra na lang is later kung merong extrang mabibigay, di ba? So sa first category natin, accessibility and vibes. So nakita nyo naman doon sa video natin, hindi tayo nagka-cut pag malapit na tayo doon sa mismong campsite. So may nakita kayo na medyo rough road ng konti lang naman. Pero accessible naman siya sa lahat ng uri ng sasakyan. From motor, sedan, and lalo na yung mga 4x4s, no? Yung mga rigs. For the vibes naman, kita nyo naman na sobrang nag-enjoy ako dun sa buong area. Hindi ko man napakita yung sa mismong campground na may forest kasi nga maputik eh. So kung hindi maputik, sa tingin ko ma-enjoy nyo siya kasi meron siyang mga malilit na obstacles na pwedeng ma-enjoy ng lahat ng campers from kids to adults na katulad ko. Lalo na yung meron dun spider web eh. Yung pwede kang umakyat and then hihiga ka doon sa spider web and then take a picture or selfie. And then ang laki nung lugar. Nakita niyo naman sa video from doon sa pinagpepwestohan ko doon sa tabi ng swimming pool papunta doon sa may dragon fruit and then doon sa area ng may rambutan and then doon sa may area na malapit doon sa may gate. Sobrang laki ng lugar. So for accessibility and vibes, it's a big check. Okay. Pag ganun yung check pala. Yan. It's a big check for accessibility and vibes. Now for the second category, yung security and staff. Pagdating natin doon, sinalubong tayo kagad nung staff and then ginaid tayo kung saan tayo pwesto. Now, since bagyuhan and alam niyo naman na weekdays tayo nagka-camp, nangyayari talaga na nasosolo natin yung campsite. Last week, nasolo natin yung campsite uli ng Bukid Pamana. So, sinabi sa akin ng staff kahit saan ako pwedeng pumesto. And hindi niya in-advise actually yung sa ilalim ng mga puno dun sa area ng dun sa may area ng forest kasi nga gawa ng masyadong maulan, baka daw mababad ako sa putik, ganyan, or mabagsakan ako ng kung ano dahil sobrang lakas ng hangin. Talagang sinabihan niya ako kung saan ako pwede magpwesto. At the same time, binigyan niya ako ng tips kung paano maiiwasan yung mga potential na hazard dun sa area gawa ng panahon. Okay? At the same time nung gabi, yung caretaker or yung may-ari is naglakad din. Okay, to check on the area. Ayun, tas at the same time, yung admin ng page, lagi siyang nagbibigay ng reminder. Okay, nung papunta ako, tinanong ako, ano po ba yung ETA nyo? Nasaan na po ba kayo? Kumusta po ba yung biyahe? Which is, na-appreciate ko ng todo. Kagawa ng bumabagyo eh, di ba? Tapos, nung sinabi na magko-close yung gates ng 9 PM for security, in-advise na naman ako 30 minutes prior closing the gates. At the same time, ayun na nga, nung binagyo na nga ako ng todo at sinabi ko na unfortunately kailangan kong umalis, that's past 10 PM na Mag-11 na yun di ba? Ayun, nandun lang naman daw sila, naka-stay in. And talagang ginaid nila ako hanggang makalabas ako dun sa may area. Tapos yun nga, yung caretaker and yung may-ari, siya pa yung nagbukas ng gate para sa akin. Ayun, sobrang natuwa ako
Na-overwhelm ako dun sa kung paano magtrato ng tao or camper or guest yung Bukid Pamana. So, security and staff, very big check. Very big check tayo dun. Now, for the third category is cleanliness and facilities. Nakita natin sa facilities, pinakita ko doon sa video na ginagawa yung sa male bathroom sa labas. And then half doon sa may lababo, ginagawa din. Although may dalawang nakabukas. Tapos yung banyo is may tatlong nakabukas. Now, meron siyang bidet, may flush yung toilet, may mga sabitan doon sa loob ng banyo which is a very big must. Okay? Kasi minsan, nagdadala pa ako ng timba. Yung collapsible ko na timba para doon ko ilagay yung mga tuyo kong damit, towel, toiletries and everything. Or kukuha ko ng bangko, doon ko ilalagay, ipapatong ko doon para hindi sila mabasa. Now, the good thing about doon sa banyo ng Bukid Pamana, merong sabitan. It's all good, diba? Tapos ayun, may shower din siya, may timba din doon, and tabo. Ang linis din ng toilet. So, yun. Tapos ayun, meron din shower area doon sa may swimming pool. Tapos yung mga lababo naman, meron din lababo doon sa ibang areas. Tapos, sa facilities din, dagdag din natin yung mga ilaw, no? Marami silang solar lights doon and marami ring ilaw na pinaplug. So, maliwanag yung lugar. Kahit na ganun sabihin mo bumabagyo, makikita mo lahat. So, pagdating naman sa cleanliness, malinis yung lugar. In fairness, sa Bukid Pamana, kahit na bumabagyo, makita nyo yung damuhan, di ba? Nakita nyo yung damuhan sa video. Super green. Kahit na marami siyang puno and bumabagyo ng todo, wala kang makikitang kalat. Siguro kung hindi umuulan, tulad nung sinabi ko sa video, na baka mas na-appreciate natin kung gaano kaganda at kalinis yung lugar. So, for the third category, cleanliness and facilities, very big check din. Now, number 4 natin na category is cost. So, magkano ba mag-camping sa Bukid Pamana? So, yung rates nila for car camping is 1,200 pesos. So far, ito yung pinakamataas yung rate sa lahat ng napuntahan kong campsite. Yung mga sa Zambales hanggang 700 na. Kala ko, yun na yun. Pero this one is 1,200. Pero, yung 1,200 na yun is 1 to 2 packs kasi. So, it just so happen na solo ko kasi. So, babayaran ko talaga yung buong 1,200. Pero kung halimbawa, couple naman kayo, makikita nyo na 600 lang per head lang yung bayad. So, ayun. So, 1,200 yung cost. Pero kung titignan mo, out of everything na nabigay nila sa akin and out of everything na kaya nilang ibigay pa sa mga guests and campers nila, yung 1,200 for 1 to 2 packs is very much affordable na. Sulit na siya. So, ayun na. For category number 4, cost, it is also a big check. And then now for the 5th category natin, which is network. For the network, sinabi nila malakas daw yung signal. Talagang hindi rin nila binigo. Pero this time, ito yung may pinakamalakas na signal. As in. Kasi yung smart ko, full bars 5G. Yung Globe ko, full bars 5G. Ang matindi dun, meron pa silang Wi-Fi. So, sa mga remote working kagaya ko na gustong mag-relax, mag-camp, okay? Or magpunta sa accommodation nila, wala kayong magiging problema. Gawa ng sobrang lakas ng data ng Smart and Globe doon. Full bars sila. And at the same time, meron silang Wi-Fi. Siguro yung Wi-Fi, depende na lang kung ilan yung nakakonect at the moment na ginagawa nyo yung pag-i-internet. So, ayun na nga. For the network, it is going to be a big check once again. Okay? So, alam nyo na, overall rating natin for Bukid Pamana sa Mendez, Cavite is 5/5. Ganun kaganda yung lugar. Okay? Ganun ko siya na-appreciate kahit na binagyo na tayo ng todo, di ba? Ang lala nung bagyo na yun. And ngayon yung habagat, humahagupit pa rin siya. Now, additional remarks ko doon is yun nga, yung pagdating dun sa staff na sobrang bait, exceeding talaga yung expectations. Pagdating dun sa kung paano sila makitungo sa mga guests and campers nila. From ano pa lang from admin pa lang ng page, sobrang galing na hanggang sa first-hand interaction, yung personal interaction, I mean. And then, electricity, unfortunately, wala akong nakitang saksakan for campers. Pero syempre, dun sa mga accommodation, may kuryente yun, di ba? Siguro, pwedeng magtanong, yun kasi yung hindi ko nagawa, hindi ko natanong yung part na yun, gawa ng, syempre, a lot of things are going on dahil sa bagyo. Di ba? So, yun. Pwede nyo naman silang tanungin kung pwede bang mag-charge ng ganyan, ng devices, ng gadgets. Kasi sobrang accommodating naman nila eh. So, that's basically it. Yung review natin sa Bukid Pamana. And, hindi ko alam eh. I'm hoping na tumigil na yung mga pag-ulan, tumigil na yung habagat, no?
sa pagpapabuhos ng matitinding ulan na to. So I think that's gonna be it for this episode na na-enjoy nyo pa rin. Kahit yan nakita nyo kung gaano ka-stress dun sa video natin. So, paano? Magkikita-kita na lang ulit tayo sa susunod nating camping dito lang sa Workation The Adventures. Tara na! Log out na!